So graph the hyperbola given by the equation 9x squared minus 4y squared minus 36x minus 40y minus 388 is equal to 0. Identify and label the center vertices, co-vertices, foci, and asymptotes. So yan ngayon ang ating problem para sa simula ng ating pagsosolve ng mga sample problems. Okay, so we try to solve the problem now. For the first part of our solution, let me rewrite our given equation. Mahihirapan tayong mag-drawing ng hyperbola hanggat ang given equation natin is nakasulat sa general form. So kailangan ang general equation natin ng ating given equation ay may convert muna natin into its standard form. So ano ba yung mga hakbang na ating gagawin para may convert natin ang ating general equation to its standard form ng hyperbola? At nang sa gayon ay hindi rin tayo mahirapan kung ano ba ang transverse axis natin, horizontal ba or vertical? Ano ba ang ating conjugate axis, horizontal ba or vertical? So let's proceed. Start by expressing the equation in its standard form. Group terms that contain the same variable and move the constant to the opposite side of the equation. So what will I do? Ano bang ibig sabihin ng ating statement? So ganito lang. The constant term here is only negative 388, so we need to transpose it to the right-hand side of the equation. If we're going to transpose it, definitely we're going to change its sign from negative to positive. Is it very clear? Mga anak, malinaw? Yes, sir. Okay, so proceed tayo. And then, ano ba ang ibig sabihin ng statement na yan? Ang ibig sabihin, lahat ng mga terms na parehong may x, kailangan magkasunod muna. And then, yung parehong may y, kailangan magkagapay. So, yan ngayon ang ating gagawin. So, let's proceed. So, first step, ang ginawa natin, so, pinagsunod muna natin ang parehong may x. Magkasunod muna ang 9x squared at ang 36x. So, magkasunod muna ngayon yung dalawa. Okay. Magkasunod na rin ang parehong may y. Pero ito hindi pa natin i-transpose sa right. So, let us transpose. Yan. So, 9x squared minus 36x minus 4y squared minus 40y is equal to 388. So, nasunod nating maigi yung instruction. Okay, let's proceed. Next move, kailangan we need grouping of terms. We need to group these two terms and the other two terms here, 4y squared and negative 4y. And if we're going to group them, definitely may changes na mangyayari, no? Let us see. Bakit ang negative 40y naging positive 40y? Baka mapuzzle kayo, no? Ito yung reason. Dahil nag-iba na ang format, nagkaroon ng grouping of terms. Tingnan niyo, negative times positive, negative. Tama naman. Negative times positive, negative pa rin yan. Tama pa rin. Diba? Nag-guess ba ninyo kung paano nakuha yan ng mga anak? Is it very clear? Opo, sir. If you have Yes, po, sir. questions, huwag kayong mahiya. Sasagutin natin lahat yan. Okay. Negative times 4y squared is negative 4y squared. Negative times positive 40y is still negative 40y. So, ibig sabihin, tama yung equation natin. Now, let us proceed. Factor the leading coefficient of its expression. Ibig sabihin dyan, mga anak, mayroon kayong mga lesson na babalikan na natutunan na ninyo before. You have to recall what you have learned from your college algebra, and that is the highest common monomial factor, or ang tinatawag nating HCMF. Ano ba ang common factor sa first expression natin na 9x squared minus 36x? Ano ba ang common factor nila? What do you think? Ano yung common factor dito? Huwag niyong isama yung may x, no? Coefficient lang ang pinag-uusapan natin. Anong coefficient? Anong factor? 3 po. 3 na ba yung highest? Kaya nga, 9 po. common 9. Definitely, 9 yan. Very good, James. Okay.
How about here? Ano ba yung common factor natin dito? Yes, ano? Yes, common factor. Number lang pinag-uusapan natin, wag nating idamay yung mga variables. Okay, ano yung factor dito? 4y square and 40y. Ano yung common? 4 po. 4. Okay, we need to factor out 4 here and then 9 sa first. So let's do that. Tama ba tayo? Definitely correct. Okay, double check natin kung tama tayo, no? Algebra pa rin yan. 9 times x square is 9x square. 9 times negative 4x is negative 36x. Negative times 4y square, yan. Okay, negative 4 times y square is negative 4y square. Tama naman na yun sa taas. And then negative 4 times positive 10y is negative 40y. So tama tayo. So correct yung equation natin. So let's proceed. Complete the square twice. So yung napag-aralan pala natin na completing the square sa college algebra, nakikita na natin ang kalagahan ngayon. So complete the square twice. Why twice? Because dito, completing the square process tayo sa first expression. In this portion then, apply din natin ang completing the square. And then take note of this. Remember to balance the equation by adding the same constant to each side. Whatever we have added to the left, ganun din ang gagawin natin sa right. Nang sa gayon, balance pa rin ang equation. Parang bangka din yan, para hindi tumahog. Nakukuha ba ninyo mga anak? Hello? Are you still listening? Apo, sir. Okay. Yes po, sir. Okay, paliwanag ko, no? Ito yung next move natin. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano tayo nag-arrive dito. Yan. So yan ngayon ang next move natin. Explain ko lang. Saan nang galing? Tignan nyo ha. X square minus 4x yan. Dito naging x square minus 4x plus 4. Saan nang galing ang 4? Maybe napapuzzle kayo. Y square plus 10y. Naging y square plus 10y plus 25. Saan nang galing ang 25? Saan nang galing ang 36 and negative 100? Unahan ko na kayo sa tanong. Okay, ganito yan. Saan nang galing ang 4? Okay, explanation. Yung second term natin dito sa x square minus 4x, ang coefficient is 4. I'm going to divide that term by 2. 4 divided by 2 is equal to 2. Tama ba ako? 4 divided by 2 is 2. And then yung nakuha kong result na 2, square ko. 2 times 2 is 4. That's why we have 4 here. Kailangan kong mag-add ng 4 para ito maging perfect square trinomial. Yan ang purpose ng completing the square. Sa pangalawa, saan ang galing ang 25? I-explain ko ulit, no? Ang coefficient ng second term natin sa y square plus 10y is 10. Tama? James? Sige nga pa i-compute. 10 divided by 2, James? So we have what? 10 squared. 10 divided by 2 is? Yung muna tanong sagutin mo. 10 divided by 2 is? 5 po. And then compare. 25, sir. Doon ang galing ang 25. Now, saan ang galing naman ang 36 and negative 100? Kasi kung ano yung idilagdag natin sa left, yun din ang idadagdag natin sa right. Nang sa gayon, ang value ng equation natin, ang genuity ng ating equation, hindi mabago. Hindi mapalitan. Okay? So, saan ang galing ang 36? 4 times 9, 36. 25 times negative 4, negative 100. So, ganyan ngayon. Yan ngayon ang reason kung bakit tayo nag-arrive sa equation na yan. So, continuous process pa rin tayo, no? Pagpatuloy natin ang ating kalkulasyon sa ating problem number 1. Nakusali, dapat madrawing natin at malabel yung center, vertices, co-vertices, foci, and asymptotes ng ating hyperbola problem. Okay, proceed. Nire-write ko lang ang ating equation kanina kasi extra slide na tayo, no? So let us simplify now this given equation. Paano ko si-simplify? Rewrite as perfect square. Again,
nakikita na naman ninyo ang kalagaan ng mga previous lessons na natutunan na natin before nung nag-aaral tayo ng algebra. Ito class, yung trinomial na yan, and including this trinomial, meron na naman kayong babalikan na lesson. Tandaan ninyo, ang trinomial na nabuo gamit ang proseso ng completing the square process is definitely magkakaroon tayo ng output na perfect square trinomial. Ang ibig sabihin, ang dalawang trinomial na yan, parehong perfect square trinomial yan. Perfect square trinomial is a topic under factoring sa algebra. Ngayon, ang inverse process ng perfect square trinomial sa college algebra is special product square of binomial. Definitely, kapag pinactor natin ang x square minus 4x plus 4 at ang y square plus 10y plus 25, magkakaroon tayo ng dalawang square of binomials. So we can write now this as perfect squares. So how do I do that? Yung square root ng x square, advance ko na lang, no, is x. Ang square root ng 4, 2. Ang middle sign ng trinomial natin is minus. Lagyan lang natin ng parenthesis and then square lang natin yan. Tapos na. Tama? Then multiply ng 9. Yan. Minus 4. How about yung mga factors ng y square plus 10y plus 25? Ang square root ng y square is y. Ang square root ng 25 is 5. The middle sign here is positive. Automatic yan, di na pinag-iisipan yan. Laging equal lang sign dito at saka sa ating binomial. And then square lang natin yan. And then simplify lang natin ang nasa right hand side. I think 324 siguro ang value niyan. 388 plus 36 minus 100. So let us see. Okay, tingnan natin kung tumama tayo, no? Yan. So 9 times square of x minus 2 minus 4 times square of y plus 5 is equal to 324. So malapit na tayo. Malapit na nating may convert ang ating general equation to its standard form. Kailangan kasi natin i-convert into standard form para malaman natin ang value ng mga elements na kailangan natin sa ating sketch of the graph. Divide both sides by the constant term to place the equation in its standard form. Anong ibig sabihin? Ano ba yung constant term na nasa right hand side natin? James? Ibang people naman, Kim? Okay. 324 po. 324. So I need to divide the entire equation by 324. Ibig sabihin ito, di-divide ko ng 324 yan, ito rin, at yung last term. So let's do that. Yan, naka-divide na lahat. And then what's next? 324 over 324, definitely 1 na lang yan. So 1 na lang yan. 324 divided by 324 is 1. And then 9 over 324, we have to reduce it to lowest term. And 4 over 324 also reduced to lowest term. So we have to do that. At yan ngayon ang ating output. 9 over 324 is also 1 over 36. 4 over 324 is also 1 over 81. At ito na ngayon ang ating hinahanap na standard form. Hindi na tayo mahirapan ngayon. Kasi maiaanda na natin yung mga elements na kakailanganin natin sa ating problem para maiguhit natin ang ating hyperbola. Itinuro ko sa inyo kanina ang pagkabisado, ang tamang paraan ng pagkabisado ng konsepto. Huwag na huwag ninyong gagawin na magsasolve kagad ng mga problem katulad ng ginagawa natin ngayon nang hindi pa ninyo kabisado ang konsepto. Okay? Okay, next. The standard form that applies to the given equation is this one. X minus h square all over a square minus y minus k square all over b square is equal to 1. Bakit? Bakit yan ang napili natin? Hindi ba't ito yung transverse axis natin na horizontal? Bakit yan ang napili ko? Kasi nga, ito yung kamatch niya. Okay, no? Ito yung formula talaga kapag transverse axis, horizontal. Okay, sulat ko lang. Transverse axis, horizontal. Ito ang equation na gagamitin natin. Okay. Bakit naging transverse axis horizontal tayo? Ang sabi ko sa inyo kanina,
Kung nasa ng negative, yun ang conjugate, di ba ito ang expression na may negative? Definitely conjugate yan. Conjugate axis. At kung ang conjugate axis natin is y na or vertical axis, definitely ang transverse axis natin is x or horizontal, ang x-axis. Kaya ito ngayon ang ating pipiliing formula na gagamitin para makapag-compute na tayo ng A square, B square, A, B, and then lahat ng mga elements na kailangan natin sa drawing. Wag na wag kayong guguit o mag-sketch nang hindi pa nakakumpleto ang mga elements na kakailanganin ninyo. Parang pagluluto lang yan. No? Para hindi matabang ang luto, kailangan preparado lahat ng mga elements na kailangan. Okay, proceed. Ang 36 yan ang A square natin, no? A square yan. Kung compare natin ito doon, ang 81 ito, B square yan. If A square is 36, definitely ang value ng A is 6. Kasi square root of 36 is 6 eh. If B square is 81, ang value ng B natin is 9. Ang A naman is 6. So let us see kung tatama tayo, no? Yan. Where A is equals to 6, B is equal to 9, A square is equal to 36, and B square is equal to 81. At dahil ibinigay ko na ang ibang mga formula sa inyo, hindi na mahirap mag-solve ngayon ng H, ng K, ng C, ng A over E, ng B square over A na na-mention ko kanina sa ating discussion sa panimula o sa bungad ng ating lesson. Okay, proceed. Thus, the transverse axis is parallel to the x-axis? Definitely. Kasi ang conjugate natin is vertical or the y-axis. Next move, kailangang i-calculate natin ang value ng C. Isang napaka-importanting element niyan. Di ba naikwento ko na ang value ng C is parang Pythagorean theorem lang. Di ba? Kasi nakapag-drawing tayo kanina ng right triangle base sa ating figure na pinag-uusapan kanina. Anyway, after this, may figure pa naman tayo eh. Pwede natin kalkulain ang value ng C. Ang formula ng C is equal to square root of A square plus B square or C square is equal to A square plus B square. Pythagorean theorem, napakalaga pala, no? Ang Pythagorean theorem galing yan sa trigonometry. So, ibig sabihin, lahat ng mga napag-aralan ninyo dapat lagi ninyong pinapaalagaan. Kasi, tinan ninyo, nakikita na ninyo ngayon ang mga importansya ng mga lesson na natutunan nyo before. Yan. So, kung compute natin ang value ng ating C, 10.82. Gumamit kayo ng scientific calculator kapag ginagawa to, no, mga anak, no? Preferably, you may use Casio. Magandang gamitin ng Casio. The future, makakaltek tayo. Okay, next. After ma-solve ang C, solve for eccentricity E value. Ito ang wag na wag ninyong kalimutan. Importante na bago ka mag-drawing, nagdo-double check muna tayo ng eccentricity E. Takin muna natin na hyperbola yan. Diba? Sabi ko, kapag ang value ng E, 0, circle yan. Kapag ang value ng E is equal to 1, parabola yan. Kapag ang value ng E is less than 1, ellipse yan. Kapag ang value ng E is greater than 1, definitely, that is what? That is hyperbola kapag greater than 1. So, ano kaya ang value ng ating eccentricity E dito? Let us see. Ano ba ang value ng ating eccentricity E? E is equals to C over A. Hindi ba nakalculate natin kanina ang value ng ating C? Ang value ng ating C kanina is 3 square root of 13 or 10.82. Ito siya ngayon. C over A. Ang value ng A natin is 6. Kalkulado naman kanina. So, E is equals to 1.8. Definitely, ang ating given equation is an example of hyperbola. So, very confident na tayo ngayon na mag-drawing ng hyperbola. Huwag tayong maging padalos-dalos sa pagsasolve ng problem. Tiyakin muna natin yung ating mga moves. Kaya nga, tinuro ko sa inyo kanina yung mga konsepto. Okay, proceed. Hindi lang yan ang mga elements na kailangan natin. Meron pa tayong elements na kailangang ianda bago mag-drawing.
para kapag nag-sketch of the graph tayo, tuloy-tuloy ang drawing. Kailangan natin ng A over E value. Ang A over E value, as a recall, na ipaliwanag ko na kanina, ang A over E is the distance between directrix, the line of directrix, and the center of the hyperbola. Kailangan i-compute nyo kagad yan bago kayo mag-drawing. Sa gayon, pag nag-sketch of the graph na tayo, nagpa-plot na ng mga coordinates, nakaanda na yung mga elements. A over E value is 3.33. At hindi lang yan ang kailangan natin, no? Ito pa. Kailangan natin ang B square over A value. Ang B square over A value, ito yung distance between its focus to its endpoint of latus rectum. Ang layo ng F1 sa L1 o ang layo ng F1 sa L2. Ang layo ng F2 sa R sub 1, ang layo ng F sub 2 sa R sub 2. Yung ipinakita kong drawing sa inyo kanina. Anyway, makikita nyo ulit. Yung mga elements, naka-prepare na. Tandaan nyo, no? B square over A over E, C, A, B. And then also, the H and K value para sa center ng ating hyperbola. Yan. So, we already have the value for H and K. H is 2, K is negative 5, A is 6, B is what? 9, C is equal to 10.82, and then B square over A is 13.5, A over E is 3.33. Yan, kumpleto na. Okay, proceed tayo. Dahil naka-prepare na, okay, as a recall lang, balikan natin yung kanina. Di ba yan yung drawing natin kanina, no? Okay. Transverse axis horizontal ang sketch na yan na ipinakapakabisado ko sa inyo. Kanina sa mastery, inisa-isa ko naman yan sa inyo eh. Binigyan ko pa nga kayo ng steps kung paano makabisado yan, kung ano ba yung paraan. Okay, so gawin na natin ngayon. So, center natin, H and K. Okay, anyone ha, sagot kayo no? Kung magbububak ko sa right, ano ang coordinates ng B sub 2 natin? Yung mga nakikinig kanina, yung mga sumasagot kanina, sagutin niyo uli yung tanong ko. Ano yung coordinates ng ating vertex ngayon? Participate nyo. H plus A. Sige, ano? H plus A yan? K. Very good. Okay, kahit na sino sumagot na sa inyo, total, di ko naman kayo nakikita na. Kaya honestly na lang. Okay, next. Ano yung coordinates ng focus natin? F sub 2. H plus C, K. Okay, very good. Okay, next. Ano yung coordinate ng B sub 1? Tinuro ko yung konsepto sa inyo ngayon, ha? Okay, ano yan? Kapag H. ka ng left, magbabawas tayo. Ang babawasan is abscissa. So ano? Ano yung B sub 1? H minus A and K. Kipilang natin. Okay, very good. Tumama ka na. Okay, next. About sa focus, yan, F sub 1. Nandiyan na yung mga distances, naka-label na, no? H minus CK. Okay, very good. Yan muna ang dapat ninyong kabasiduhin bago kayo mag-solve ng kung ano-anong mga problem. Kapag nakabisado ninyo yan, binaligtad man yung problem. Tara daw bataan. Sabi ni ma'am. Sabi ko, si Kuya Jan, marunong mag-drive. Okay, next. Okay, about this one. Paano naman yung ano natin, B1? Okay, nabalik ko. Yung B1. Ito. Ano yan? Ano yung B1? Napindot ko lang, no? Ano yun? Ano yung coordinate dyan? Sige nga, pakitaan nyo ako. HK plus B. Okay, let's see kung tatama kayo. Okay, very good. Hindi ba? Sarap sa pakiramdam lang tumatama sa ginagawa. Okay, ano ba ang B2? Kahit makapat na zoom tayo ngayon, okay lang ako, anak. Okay, ano yan? Ano yung B2? HK minus B po. Ito C. Tama. Okay, sige. Ito naman. Ano yung L1 natin dito? Ano yung L1? Coordinate. Sige. Practice kayo. Makakabisado niyo yan. L1? Analyze it. Oh, hello. Pare yatang tumatagal ah.
Ang layo ng F sa L1 is B square over A. Yan. Ang movement is upward. Okay, ano coordinate ng L1? Hello? Are you still with me? HK plus Ano? B squared Pakiulit. Parang may kulang. Ang pinanggalingan F1, no? Akit ka ng L1. F1 to L1. Okay, may kulang yata sa abscissa. I-review mo uli. Okay, hindi ko sasabihin sagot. Siyempre, dapat makuha mo. Hindi pwede, hindi mo makuha yan. Dapat makuha ninyo lahat. Okay, ano yung F1 to L1? H minus CK plus B squared over A. Very Yung good. L1 po. Okay, so proud of you. Yan, very good. Okay, how about the next one? L2. L2 naman. Ano yung coordinate dito? H minus C, K Ano? minus Okay, H tama. minus C, K minus B squared over Okay, very good, anak. Yan ang gusto ko sa inyo. Okay, R1 tayo. Okay, pakidikta nga. Okay, may 10 minutes pa tayo. Pag di natapos, round 4 pa tayo. H plus C, K, positive B squared over A. Okay, very good. Yan, tama. How about yung R2, yung baba ng latus rectum natin, endpoint? H plus C, K minus B squared over A. Yan, so tuwang-tuwa ako dyan. Okay. How about yung equation ng directrix natin dito? Ano yan? Ano to? O, sino makakasagot dito? Kapag equation of directrix tayo, at transverse axis horizontal, di ba? Laging x yan. So, anong value ng x dito? Sa left mo na. X equals H minus A over E. Okay. Tama. Okay, how about yung isang directrix sa kabila? Yan. Magiging n yun na kayo niyan. Tuwang-tuwa ako ngayon. Ha? Okay, ano to? Ano yung equation ng directrix natin? Yung line na yan. X equals H plus A over E po. Yan. Okay, ako naman, no? So, meron pa tayong dalawang equation. Yan. Equation of the asymptote natin yan. B over A ang ginamit nating slope kasi nga transverse axis horizontal tayo. Pero kapag vertical yan, A over B ang slope natin. Positive ang slope ng B over A natin kasi nga upward to the right ang ating line. This line. Kapag upward to the right ang direction ng line, ang slope is laging positive. At ito ngayon ang equation of the asymptotes natin. So dalawa ang ating asymptote. Isang upward to the right at isang downward to the right na may negative slope. Yan, di ba? Negative ang slope, negative B over A. Dahil kabisado mo ang konsepto na yan na ginawa natin kanina at hanggang ngayon kabisado pa rin ninyo. Tingnan nyo pansinin niyo yung mga coordinates. B square over A, K, C, H, B square, A, K. Sila-sila lang ang mga nandiyan, A over E. Kanina, pinakumpleto ko yung mga yan. Dahil kumpleto na yung mga coordinates na yan, ano na lang ang mahirap? Wala na. Direct substitution, may value ka ng H, may value ka ng C, H minus C, o compute mo na. May value ka ng K, may value ka ng B square, may value ka ng A, computed na, kayang-kaya mo na. May value ka ng H, may value ka ng K plus B dito sa B1, kayang-kaya mong lahat i-compute pati yung mga equation. Kasi nga, ano na lang ang role mo? Pag nai-prepare mo yan, kapag naianda mo yan, substitution process na lang. So, very systematic ang ginagawa mo noon, mga anak, no? Very systematic kayo noon. Hindi suntok sa buwan ang proseso ng inyong pagsasolve. So, lahat ng mga detalye, binigay ko na, walang labis, walang kulang dyan. Siguro, may kulang pa kung if ever man, no? Hindi naman kasi tayo perfecto. Pero sigurado ko, almost perfect na yung mga detalye na naibigay ko sa inyo. Now, direct substitution na lang tayo dyan. Okay, kuha ba ninyo mga anak? Hello? Is it very clear? Yung mga naituturo sa inyo. Okay. Sir. Good. Yes, sir. Okay, proceed tayo sa next slide. So sa part ng ating solution, the center of the ellipse is HK, 2 and negative 5.
The coordinates of the vertices are h plus or minus a and k, 2 plus or minus 6, and negative 5. Diba? May value tayo ng h. Ang value ng h natin is 2. So ito yung mga coordinates natin. Hindi na tayo mahihirapan kasi kumpleto yung mga elements kanina eh. Kumbaga ito, summary na lang ng mga sagot. Kayang-kaya na ninyong hanapin ang lahat ng mga yan. The coordinates of the covertices are 2 and then negative 5 plus or minus 9. So lagyan ko lang ng parenthesis ito, no? Ayan, ito yan. So ito, so 2 plus 6, di ba? 8. So yung isang coordinate natin, 8 at saka negative 5. Yung isa naman, 2 minus 6, so we have negative 4 and negative 5. So para hindi kayong malito, inalis ko yung plus or minus, sinolve ko na kagad yung dalawa, no? Yan. Eh dito rin, kayang-kaya na may calculate yan. 2 at saka negative 5 and negative 9, that's negative 14. So yun yung isang coordinate natin. Sa baba naman, 2 and negative 5 plus 9 is we have positive 4. So kompleto yung mga coordinates. And the next. Therefore, the coordinates of the foci are these 2. So dyan, nakasimplify na kagad, no? 2 minus 3 square root of 13 and negative 5, and then 2 plus 3 square root of 13 and negative 5. Kumbaga, ito yung mga points na nasa figure natin kanina. Balikan ko, no? Yan. Kumbaga, yung mga coordinates na yan, ito sila ngayon. Nakapag-substitution process na tayo. Which is, kayang-kaya na ninyong hanapin lahat yan. At ito ngayon ang equation of the asymptotes natin, plus or minus 3 over 2, x minus 2 minus 5. Nagawa natin yan dahil may value tayo ng b and a, may value tayo ng h, may value tayo ng k, na ating nakalkula lahat kanina. Malinaw ba ang mga yan, mga anak, kung paano nakuha? Naintindihan nyo ba? Kung sa palagay nyo, hindi pa malinaw, naintindihan ba ninyo kung paano tayo nag-arrive sa mga sagot na yan? Kayang-kaya na ba ninyo? Hello, sinisiguro ko lang na kayang-kaya na ninyong hanapin ang mga yan. Direct substitution. Hello? Are you still with me? Yes po, sir. Okay, very good. Sumagot naman kayo ha, mga anak, no? Huwag kayong matipid. Okay, next. Siyempre, plot and label the center, vertices, co-vertices, foci, and asymptotes, and draw smooth curves to form the hyperbola. Kanina, di ba, nakapag-drawing na tayo? So, direct substitution na lang gagawin natin and then mag-rescaling na lang tayo. Yan ngayon ang output natin. Yan ang ating hyperbola na nakascale sa actual na kapag ating nai-graph yan. So, detailed yan. Question so far. Alam ba ninyo kung paano tayo mag-arrive dyan? Ipinaliwanag ko na kanina. Substitution lang tayo sa bawat coordinates. Okay, ito no. Explain ko lang. Ito yung center natin. Ito yung B1. Ito yung B sub 2. Ito yung B1 value natin. Ito yung B2. Kumbaga, actual plot lang yan. Ito yung ating F1 value. Ito yung F2 value natin. Hindi tayo nahihirapan sa paghahanap ng mga coordinates niya kasi bawat coordinate may formula tayong nabuo kanina. Okay? So yan lang naman ang mga tinatanong. Co-vertices. Check natin. Tama. Foci. Ito, nagawa natin. Asymptotes. Ayan, given na. And then what else? Center, meron na tayo. Ito. So, kumpleto na yung mga ipinapahanap sa ating given problem. Pero hindi pa tayo kontento, syempre, no? Meron pa yan. So, I think bitin na yung discussion natin. Gusto ko muna kayong makita, no? Stop recording ko muna. Ipagpatuloy natin yung discussion natin sa next slide natin. Less than 1 minute na lang.